One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile. This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Ayan, nagalit ulit si kuya. Parang ka kasi dyan eh. Nagalit si kuya mo eh. Chill lang tayo mga Kabayan Fury. May booking tayo eh. Kaya pala joyride mga Kabayan Fury. Joyride literal. Hanap ka ng pasahero. Ride lang. Pag ayaw ka payagan ng asawa mo mag-ride, mag-joyride ka. Kahit saan ka pumunta, walang palagyan. Iyon! So, welcome back sa ating another A Day in My Life vlog. Alright, let's go! Sheesh! Another day, another good life mga Kabayan Fury. For today's video, ito nga pala yung first day natin as MC Taxi Rider sa Joyride. At bago nga tayo sumabak sa biyahe, ay ihahatid muna natin yung baon ng anak ko. Thank you, love you. At after nga natin doon ay nagpa full tank na tayo para dire-diretso ang biyahe natin. Iyon! Nasuot na din natin ang ating uniform na napakalupet. Joyride yan eh! So sineset-up na nga pala natin dito yung gagamitin natin na body cam. So ang gamit nga pala natin dito ng cellphone ay yung Android phone ng anak ko. Yung nakakabit kasi na cellphone dyan sa may cellphone holder natin sa motor ay yung iPhone natin. Which is hindi pwede sa driver app ng Joyride. Medyo nahirapan nga ako dito kasi ang primary na kailangan natin gamitin is yung Android phone. Tapos, wala tayong phone holder dito sa cellphone ng anak ko. Kaya dito ko na lang muna pinatong sa panel gauge ng motor natin. Gusto ko lang din muna kasi talaga ma-experience yung pagsakay ng pasahero ngayong araw na to. So, after natin dyan mag-set up, dumiretso na tayo agad sa Kalamba. Doon kasi ang maraming booking. Kaya doon tayo tumatambay. Kaya pala joyride mga Kabayan Fury. Joyride literal. Hanap ka ng pasahero. Ride lang. Pag ayaw ka payagan ng asawa mo mag-ride, mag-joyride ka. Kahit saan ka pumunta, walang palagyan. So, nandito na tayo sa checkpoint mga Kabayan Fury at meron nga tayo nakasabay dito na joyride din at mukhang bago lang din si Paps. Madali lang din kasi malaman kapag ka matagal na yung rider. Kadalasan kapag ka medyo kupas na yung kulay ng uniform, yan, mga legend na yan kung tawagin. Mga veterano ba? Karamihan sa mga ganon, mga bakbakero sa umaga o sa tanghaling tapat. Malakas kasi makakupas ng kulay ng uniform yung araw. Pero baliwala lang yun sa iba kasi yung iba merong hinihit na ranking para mas bumaba yung komisyon na kinakaltas sa kanila ni Joyride. Nag-rank up din kasi dito kapag nakarami ka ng rides. Ay, ito maganda oh. Nakakita ka ng ganyang view mga Kabayan Fury. Oh, di ba? Nag-enjoy ka na sa work mo. Nakapasyal ka pa. So dito tamang road trip nga tayo. Papunta sana tayo ng Los Baños. Tapos may biglang pumasok sa atin na booking. Natatawa nga ako habang ini-edit ko to ngayon. Kasi no mga first week ko dito sa Joyride, talagang nag-aaksaya lang ako ng gasolina. Literal na Joyride nga yung ginagawa ko. Kasi hindi ako tumatambay no mga panahon na yan. Hinihintay ko na lang na may pumasok na booking. Iniisip ko na lang, pag big bike nga yung dala ko, wala akong pake kahit saan ako magpunta. Wala naman akong pasahero. Wala naman akong income. Was-was ng was-was kahit saan may mai-content lang. Minsan nga pupunta pa ako ng Manila para lang may ma-moto vlog. One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile. This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Ayan, nagalit ulit si kuya. Parang ka kasi dyan eh. Nagalit si kuya mo eh. Chill lang tayo mga Kabayan Fury. May booking tayo eh. So ayan, ito yung isa sa pinakamatinding kalbaryo ng mga rider, mga Kabayan Fury, lalo na ng MC Taxi. Yung abutin ka ng napakatinding traffic sa stoplight. Almost 10 minutes yata kami nakahinto dyan. Ang mahirap pa naman sa ganito, baka biglang mag-cancel yung pasahero mo. And shoutout nga pala dito kaya idol na nasa likod natin, no? Sana all mapagbigay. And syempre, nag-thank you tayo dyan. So dito medyo nababaliw na yung mga tao, mga Kabayan Fury, kasi sobrang tagal talaga.
Yun, at naka-under na din tayo mga kabayan Fury after 48 years. Ayan oh. Shoutout muna kay sir. Shoutout sa'yo sir. Daming galit sa'yo. At sa wakas ay nakarating na nga tayo dito sa pick-up location natin mga kabayan Fury nang hindi nagka-cancel yung CS natin. At ayan, estudyante nga pala yung buena mano natin na CS natin sa Joyride journey natin. Buti na lang talaga at hindi to nag-cancel. Hindi ko to tinext at hindi ko to tinawagan tapos pinuntahan natin siya sa pick-up location. Naghahang kasi yung cellphone ng anak ko. Low end lang kasi yun, tigti 3,000. Hindi niya kaya yung driver app ng Joyride. Tapos sasabayan mo pa ng Google Maps o ng Waze app, maghahang na talaga yung cellphone. So sabi ni ma'am, madalas daw siya nagjo-joyride kaya hinintay na din daw niya tayo. Ang hirap din daw kasi humanap ng rider kasi yung pick up location niya ay napaka-traffic. And nabanggit sa akin ni ma'am na ayaw din daw niya sumakay ng tricycle kasi bukod sa traffic, grabe nga managa ng pasahero yung mga driver. Ang lapit-lapit lang daw ng drop-off niya pero mas malupit pa daw sa taxi kung maningil ng pamasahe. So ayan, ako yung nagsuot ng helmet kay ma'am kasi sobrang dami niyang dala mga kabayan Fury. Siya ang kauna-unahang buminyag ng helmet natin, brand new yan, wala pang gas-gas at may plastic cover pa, hindi natin natanggal. At sa sobrang dami niyang andala, nahirapan sumakay si ma'am. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko na muna yung laptop niya at pinauna ko siya na sumakay. Tapos yung cellphone ni ma'am, inilagay muna natin dito sa harap kasi baka mahulog dahil meron pa siyang hawak na milk tea. So ang fare nga pala ni ma'am dito is around 75 pesos lang yata pero nagbigay siya ng tip sa atin. Hindi ko na nakuna ng video yung pagbaba ni ma'am kasi nalobat na tayo. At sa mga nagtatanong at nagsasabi pala na bakit Joyride daw o MC Taxi Rider yung napili natin, baka malaspag daw agad yung motor natin na ADV 160. Bakit daw hindi ako mag-grab food o Lala Move para daw makapili ako ng isasakay ko? Unlike daw sa MC Taxi na surprise lagi yung pasahero, minsan magaan at minsan mabigat. Sa Joyride kasi, bukod sa maganda na mag-content na may kasama kang ibang tao, pagka pick up mo na CS mo, idadrop mo na lang. At kung maliligaw ka man, pwede ka magtanong mismo sa kanya. Minsan na din kasi tayo naging delivery rider ng Tok-Tok. Last pandemic pa yon nung nakatira pa tayo sa San Pablo. At isa sa mga na-experience ko doon, talagang para kang utusan. Yung tipong sa pick-up location pa lang maglalakad ka na ng napakalayo. At meron pa nga yung papaakyatin ka pa ng 5th floor tapos walang elevator. Tapos pagdating sa drop-off, ganun din, aakyat ka na naman ulit. Wala pa ding elevator. Swerte ka na lang talaga kung merong mga elevator yung aakyatan mo. At ang pinakamalupit sa malupit, yung pag-akyat mo at pag-drop mo, yung bayad sa'yo, walang tip. Tapos galit pa. At yung isa pa sa pinaka-worst dyan, yung nagpadala at nag-pick up, hindi pa pala nagkakasundo sa payment. Dagdag mo na rin yung mga paabono na booking. Mahirap explain pero alam na ng mga rider yun. Basta in short, kailangan mo dyan ng matinding commitment at mahaba-habang pasensya. So yun, hanggang dito na lang. Kung umabot ka hanggang dito mga kabayan Fury, isa kang tunay na alamat. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Alright, see you until our next vlog mga kabayan Fury. Let's go!